Isang mapagpalang umaga sa aming mga taga-subaybay, mga naibitahan, aming mga kaibigan, kaanak at mga kapatid. Sabado na naman ng umaga. Brother Jack, kamusta ka? Amen. Napakasarap ibigin ang Panginoon at iniibig din ng Panginoon, Brother Benz. Kamusta ka, Brother Benz? Mabuti naman. Ako ay nagagalak at Sabado na naman, tayo ay meron namang pang-ibanghelyong pagpupulong na merong bagong paksa ngayong umaga. Amen. Praise the Lord sa isang panibagong araw. Ngayon, bago tayo magsimula at mga kaibigan, tamasain muna natin ang pamamagitan ng pag-awit sa naihandang himno. Itong himno na ito ay New Song number 545. Ulitin kong muli. 545. New Song number 545. Amen. Tamasahin natin ang himnong ito, mga kapatid, aming mga naimbitahan. Amen. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. To him and dine with him and he with me. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. He who overcomes to him I will give to him to sit with me on my throne, as I also overcame and sat with my Father on his throne. Praise the Lord! Amen. Sadyang kapuri-puri, napakatamis ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mga kaibigan, sa himno na ating tinamasa, buti ng Panginoon sapagkat siya ay lumapit sa atin. Sabi niya, yung himno kanina, excerpted yon sa Aklat Kapitulo 3. Siya ay tumatayo at siya ay kumakatok sa ating pinto. He is knocking at the door. Yung door na yon, he is knocking, siya yung kumakatok sa ating mga puso nang sa gayon tayo ay maging bukas sa Kanya. At sinabi niya, He will come into us. He will come into us. Ibig sabihin, sa loob natin mismo, siya ay papasok sa atin. Yun yung Diyos natin. Hindi lamang sa panlabas, siya din ang Diyos na nasa ating mga puso kung tayo ay magbubukas sa Kanya. Sadyang napakatamis ng pag-ibig niya sapagkat hindi niya pipiliin ang kung anumang bagay maliban sa puso muna. Kaya yung puso natin dapat pala maging bukas sa Kanya because siya ay kumakatok at siya din ay papasok sa atin kapag tayo ay magbubukas lamang sa Kanya. Amen. Amen. Kaya nga, aming mga naimbitahan, mga kaibigan at mga tagapangkilik, ngayong umaga, nawa lahat tayo ay magbukas para sa Panginoon. Pabuksan natin siya. Ano kaya, Brother Jack, ating hilingin ang ating Brother Joseph Duga-Duga na mapangunahan tayo na panalangin bago magsimula ang ating mensahe ngayong umaga. Brother Joseph? Gandang umaga mga brothers and sisters. Ako nga pala si Brother Joseph Duga-Duga. Bago nga pala tayo magsimula ng ating pagpupulong, samahan niyo muna akong manalangin. O Panginoong Jesus. O Panginoong Jesus. Salamat nga Panginoon
Sa umaga na ito, kinukuha ka nga namin, pinapupurihan, o Panginoong Hesus. Nawa, ang pandemya na ito ay gawin namin hamon upang kami ay manumbalik sa iyo at buksan ang aming mga puso at kaisipan. Sa mga nakikinig at mga nanonood na kaibigan, nawa hipuin mo sila at sila'y manumbalik at magpatuloy sa iyo, Panginoong Hesus. Nawa manampalataya na rin sila at magpapuri sa iyo. Nawa pumagitna ka sa bawat isa sa amin. O Panginoong Hesus, alam po namin na ikaw po ang aming mabuting pastol at ikaw ang aming kapahingahan. Nawa alisin mo sa bawat isa sa amin ang aming mga kabalisaan. O Panginoong Hesus. Amen. Salamat, Brother Joseph, sa iyong panalangin na nagbigay sa atin ng pangunguna ng Panginoon para sa isang bagong paksa ngayong umaga. Ngunit bago yun, Brother Jack, bigyan natin ng maikling balik-tanaw yung paksa natin na tinalakay nung nakaraang linggo. Ito ay patungkol sa nasaan ang tunay na kaligayahan. Dito pinakita last time na ang ating pag-iral, pang-araw-araw ay tayo naghahabol at nakatuon yung ating paghabol sa ating mga mithiin. Ang mithiin na ito, ang gusto natin matupad upang magkaroon tayo ng kaligayahan. Ngunit ating napagtanto, ang kaligayahan ito ay pansamantala lamang. Kaya kailangan na naman tayo magpagal ng panibago. Ngunit salamat sa Panginoon. Siya ay nagsalita at binigyan tayo ng kaliwanagan na tanging ang persona ni Kristo, ng ating Panginoong Hesus, ang nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Siya ay nagsasalin upang tayo magkaroon ng kapayapaan, kalakasan, at kagalakan sa ating puso. Kaya kahit ano ang kalagayan natin panlabas, tayo ay may tunay na kagalakan, kaligayahan sa ating paloob. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya ang tanong na nasaan nga ba ang tunay na kagalakan ay ating matatagpuan ngayon sapagkat ang Diyos natin ay kumakatok na. Siya yung tunay nating kaligayahan. Ang lahat ng bagay sa mundo ay sadyang temporal lamang, nagbibigay man sa atin ng aliwan, bagkus ito ay temporal lamang. Kaya ngayon magbukas tayo ng ating mga puso sa pagkakatok ng Panginoon. Yung tatlong brother natin ngayon ay magbibigay mensahe, pagyayamanin ang ating paksang, pagyayamanin sa umagang ito, ang pagbubukas sa Panginoon. Pangunahan na tayo ng ating kapatid na Brother John Paul para sa mensahe nitong umaga. Amen. 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 Maraming salamat mga kapatid. Sa mga manonood po at tagapakinig natin ngayong umaga, ay isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ang topic po natin ngayon ay ang pagbubukas sa Panginoon. Kung babasahin mong mabuti ang Genesis 3 sa Biblia, makikita mo na ang pagkabalisa or ang kabalisahan ay nagmumula sa kapaligiran na itinalaga sa atin ng Diyos. Matapos ang pagkatisod ng tao, ang buhay ng tao ay naging isang pagkakabuo ng kabalisahan o pag-aalala. Halimbawa, sabi ng nakakatanda kong kapatid na mayroon ng anak, sabi niya, hindi raw niya maiwasan na hindi mabalisa hinggil sa kanyang mga anak kung ano ang magiging future nila o kung paano sila palalakihin. Mga kapatid, ipinapahiwatig lamang nito na hindi may pagkakaila na mula sa sandaling ipanganak ang isang bata. Ang kanyang mga magulang ay nag-aalala na sa kanya. Isa pa ngayong panahon ng pandemya, sino ba ang hindi nag-aalala sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at sa kanyang mahal sa buhay? Hindi ba kahit lumabas lamang tayo ng ating bahay ay nag-aalala tayo na baka ay mahawa tayo ng sakit? Mga kapatid, ipinapahiwatig lamang nito sa atin na punong-puno tayo ng kabalisahan. Pinapahiwatig rin sa atin ng Genesis 3 na ang natisod na tao ay nag-aalala rin tungkol sa kanyang ikabubuhay.
Sa Genesis 3:17, sinasabi ng Panginoon sa lalaki, "Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa pagpapagod ay kakain ka sa kanya, sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay." Sa versikulo 19, sinasabi ng Panginoon, "Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay." Dahil ang tao ay dapat magtrabaho upang mapanatili ang kanyang pag-iral, siya ay punong-puno ng kabalisahan. Sa totoo lang, walang anumang uri ng trabaho na nagdadala sa atin na maging malaya mula sa kabalisahan. Kahit pa yung mga matagumpay sa kanilang propesyon ay nagkakaroon din sila o nababahala rin sila sa kanilang mga trabaho. Kaya ipinapahiwatig nito na hindi talaga maiwasan ng tao ang kabalisahan. Bakit kaya ganito, mga kapatid? Dahil matapos matisod ang tao ay nagkaroon na siya ng samut-saring kabalisahan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit nangyari sa mga tao ang mga ito? Ano nga ba ang layunin ng Diyos sa pagtatalaga ng mga pangyayari sa atin na nadudulot ng kabalisahan? Sabi sa Roman 8, bilang karagdagan sa katubusan at sa nananahang espiritu, kailangan natin ang lahat ng mga bagay. Sinasabi ng versikulo 28, at alam natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa, magkakalakip para sa mabuti sa lahat ng mga umiibig sa Kanya, sa mga tinawag sa Kanyang layunin, upang makatiyak kasama sa lahat ng mga bagay ay ang mga pagdurusa, pagkabalisa at pag-aalala. Upang gawing tayong sakdal ng Diyos, kailangan natin ang pagdurusa. Mula sa ating karanasan, alam natin na ang lahat ng bagay na kasama sa lahat ng mga bagay ay kinapapalooban ng kabalisahan. Ang mga pagdurusa at mga kabalisahang ito ay upang gawing tayong sakdal ng Diyos. Ulitin ko mga kapatid, ang mga kabalisahang ito ay upang gawin tayong sakdal ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang susunod po na mga punto ay ihatid sa atin ni Brother Rod Rodrigo. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat Brother John Paul sa ibinahagi mo ngayon. Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Ako po si Brother Rod. Malinaw na ipinakita sa atin kanina na ang buhay ng tao ay puno ng kabalisahan. Ngunit itinalaga ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa buhay natin. Kahit yung mga pangyayaring ito na nagbibigay ng higit na kabalisahan kaysa sa kaligayahan. Alam nyo kaibigan, binago ng hindi inaasahan ang pagkalat ng pandemya. Bigla, inanunsyo na utos na manatili sa bahay. Tapos, sinabi pa na social distancing. Dati, ang kabuhayan ng tao, di ba? At pati ang economic behavior ay binabaliwala na lamang. Ngunit bigla na lang nawala ng tao sa lansangan. Tapos nawalan din ng mga kalayaang gumala. Wala tayong magawa kundi mapapunto ang hininga na. Dahil hindi mo lubos maisip na mangyayaring ganitong bagay. At habang nakababad ka sa cellphone, no, nakakaramdam ka ng pagkalungkot at pagkawala. At habang naghihintay ka sa mga pagdaang araw, wala naman tayong ginagawa. Mas lalo tayong nakakaramdam ng kahungkagan at kalungkutan, di ba? At ramdam natin na lagi tayong depressed, nababalisa, takot, at hindi tayo mapakali sa di makontrol na sitwasyon. Balita nakakatakot.
Karamihan sa mga tao, nagigising sa gitna ng gabi, napapabuntong hininga dahil nawasak na ang pangarap. Pati ang plano nasira. Ang tanong, kaibigan, kanino tayo magsasabi? At paano tayo makakahanap ng solusyon? Di ba, unti-unti tayo nawawala ng ugnayan sa mga kaibigan natin sa paligid. Kahit makausap pa natin ng mga buting kaibigan natin sa malayong lugar, makikisimpatya lang tayo at magkasamang mapapabuntong hininga. Wala tayong magagawa. Sa Biblia, sinasabi sa unang Pedro 5:7 na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat mahalaga sa Kanya ang tungkol sa inyo. Purihin ang Panginoon. No, kaibigan, ang salitang ilagak ay nangangahulugan na ibigay o isuko sa Kanya ang pagkakatiwala sa Kanya. Ang mga salitang lahat ng inyong kabalisahan ay nagpapahiwatig na lahat ng dami ng ating kabalisahan sa buong panahon, no, sa buhay natin, ay dapat ilagak sa Panginoon. Kailangan natin matutuhan lang na kung paano natin isuko ito. Ang pasanin na ito ang ating kabalisahan sa Panginoon. Maaaring ngayon, nasa ating sarili. No? Pero dapat ibigay natin sa Panginoon ito. Bagamat sa paglalagak ay isang minsanang pagsasagawa ng isang pagkilos, pero dahil sa kahinaan natin, maaring kailanganin natin ng paulit-ulit na ilagak ang kabalisahan natin sa Panginoon. Paminsan-minsan inilalagak natin ang mga kabalisahan natin sa Panginoon para sa kalaunan ay kunin palihim pabalik ang mga ito. Ito ang aking naging karanasan. Maaari kong ilagak ang kabalisahan ko sa Panginoon pero makalipas lang ng ilang araw naibalik ko na pala ang kabalisahan sa sarili ko. O Panginoong Hesus, kaya kailangan kong manalangin. Panginoon, patawarin mo ako sa muli kong pagkuha ng kabalisahang ito. At muli kong inilalagak sa iyo ang kabalisahang ito. At minsan sinabi ko sa Panginoon na, Panginoon, hindi lang kabalisahan ngayon ang inilalagak ko sa iyo, kundi lahat ng kabalisahan, no, na inaasahan ko mangyayari sa hinaharap. Panginoon, inaasahan kong darating ang labis na pagkabalisa. Ang lahat ng kabalisahan ay binibigay ko sa iyo ngayon sa iyo. O Panginoong Hesus, napakaraming halimbawa, mga kaibigan, sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, no? Kung meron man tayong ari-arian o pera sa bangko, ay mga uri, no? Magsasanhi ng kabalisahan sa atin yan. Anong dapat natin gawin? Dapat lahat, no? Lahat. Matuto tayong ilagak ang lahat ng kabalisahan na ito sa Panginoon. O Panginoong Hesus. Kasi kung hindi natin ibibigay ang ating kabalisahan sa Kanya, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Bagamat hindi ito mga dali, pero kailangan natin ibigay ang lahat ng kabalisahan sa Panginoon. Kasi kung malaman natin na maulit-uli ito, ibigay natin muli sa Kanya ang kabalisahang ito. Dahil mahalaga sa Kanya ang tungkol sa atin. Ilagak ang lahat ng kabalisahan natin sa Kanya. Dahil Siya ay tunay na nagmamalasakit sa atin. O purihin ang Panginoon. Dahil Siya ay nagmamalasakit sa atin tapat, kaya maaari natin ibigay ito sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Kaya dyan lamang kayo, kaibigan. Ipagpapatuloy pa na ni Brother Sulben. Amen. Amen. Salamat, Brother Rod, sa mayamang pamamahagi ng salita ng Diyos.
Tunay na kailangan niya nating matutunan na mailagak sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan. Salamat mga kapatid, mga kaibigan, mga nainyayahan sa umagang ito o mga taga-subaybay. Mayroon na naman po tayong panibagong paksa, pagbubukas sa Panginoon. Tunay nga dapat na matutunan natin na magbukas lamang tayo sa Kanya. Ano man ang ating sitwasyon, kalagayan, o hinaharap sa kasalukuyang panahon na ito, mayroon man tayong kahungkagan, kalungkutan, o takot, pangamba, o kabalisahan, nawa matutunan nating magbukas lamang sa Panginoon. Mayroon po tayong mga bersikulo dito, sinasabi po sa atin sa Apokalipsis 3:20, narito ako ay nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. O, anong nakakapaghikayat na salita ng Diyos na ito? Kapatid, magbukas lamang tayo ng ating pinto. Magbukas lamang tayo ng ating puso. At ang Panginoong Hesus, si Kristo ay darating at kakaing kasama mo. Kaya purihin ang Panginoon na ang Panginoon ay hindi lamang darating na kakaing kasama natin, bagkus siya mismo ang ating pagkain. Siya ang tinapay ng buhay. Kaya kailangan lamang natin na kainin siya. Ito po ay binanggit niya sa Juan 6:57. Kung paanong sinugo ako ng aking amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama. Gayon din naman ang kumakain sa akin, siya ay mabubuhay ng dahil sa akin. Purihin ang Panginoon, ang sino mang kumakain sa Kanya ay mabubuhay ng dahil sa Kanya. Pero bago natin siya makain, ang Panginoon natin ay dumaan sa mga hakbangin. Kailangan siyang mamatay upang siya'y ating makain. Halimbawa po rito ay ang baka o manok. Bago po natin makain ang baka o manok, ay may hakbangin po siyang pinagdaanan o proseso. Kailangan po natin siyang hulihin, kakatayin, hihiwain, lulutuin at maihain. Pag naihain na ito sa atin, ito ay pwede na nating makakain. Sa ganung paraan din po, ang Panginoong Hesus natin ay dumaan din sa ganitong hakbangin. Sinasabi niya po sa Juan 1:14, siya yung salita na naging laman. Ito yung kanyang pagsasakatawang tao. Siya yung Diyos na nagsakatawang tao. At siya ay namuhay ng katulad ng tao dito sa lupa. At siya ay namatay. Siya ay namatay sa krus dahil sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, at sa kasalanan nating lahat. Ngunit hindi siya nanatili sa kamatayan. Siya ang Kristong nabuhay na magmuli. At sa kanyang pagkabuhay na muli, siya ay naging espiritong nagbibigay buhay. Nahanda na siya, ulaan na siya, para siya'y ating makain, matamasa at ma-enjoy kung ano ang kanyang kayamanan. So kaibigan, sa oras na ito, laan na siya para siya'y ating makain at matamasa. Sa anong paraan? Kailangan lamang natin na tawagin ang kanyang pangalan. O Panginoong Hesus! O Panginoong Hesus! O Panginoong Hesus! Ang Panginoon ngayon, pag tinawag mo siya ngayon ay espiritu na handa siyang pumasok sa loob mo. Kaya purihin ang Panginoon sa mga hakbangin na pinagdaanan niya, siya'y naging maliit upang siya'y atin ng matatamasa. So, mga kaibigan, mga naimbitahan, o mga taga-subaybay sa umagang ito, magbukas lamang tayo sa Kanya. Ang ating Panginoong Hesus,
Siya ay matatag, mapananaligan, siya yung ating manunubos, siya yung pastol ng ating kaluluwa. Tanggapin lamang natin siya at magbukas tayo sa Kanya. Manampalataya tayo sa Kanyang pangalan. Tiyak na hindi Kanya iiwan, sasamahan ka pa niya magpakailanman o magpasawalang hanggan. Ngayon, narito siya. Nais niyang ipamahagi ang kanyang kayamanan. Kailangan lamang natin na magbukas sa ating Panginoon. Nais niyang ipamahagi ang yaman ng kanyang piging. Magbukas ka lamang sa Kanya. O Panginoong Hesus. So, sa sandaling ito, kaibigan, magkaroon po tayo ng maiksing pananalangin at nawa ang aking panalangin ay ituring mo na iyon na ring panalangin. Halika, sabayan mo ako. O Panginoong Hesus. O Panginoong Hesus. Salamat Panginoon sa mga pinagdaanan mong hakbangin. Ikaw ay namatay sa cross. Ikaw ay nabuhay na magmuli at naging espiritong nagbibigay buhay na handa nang pumasok sa loob ko. Panginoon, sa sandaling ito ako ay nagbubukas sa iyo. Tinatanggap kita. Sumasampalataya ako sa iyong pangalan. O Panginoong Hesus. O Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, sa sandaling ito, kung ikaw ay taimtim, tapat, at nanampalataya sa ating Panginoon, sa oras na ito na ikaw ay nananalangin sa Kanya, natanggap mo na siya. Siya ay nakapasok na sa loob mo at natanggap mo na siya bilang ang iyong buhay. Ang buhay na ito ay ang buhay na walang hanggan. Ang buhay ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kaibigan. Amen. At Amen. kapatid, ang Diyos pala natin ay nagtalaga sa atin ng isang bagay na siguro mabigat sa ating halip. Pero itong pagtatalaga pala ng Panginoon ay umiiral sa kabutihan para din sa ating umiibig sa Kanya. Kaya nailayo man tayo sa orihinal na intensyon ng Panginoon dahil sa pagkatisod natin, meron tayong kasalanan. At merong kasalanan sa loob din natin. Ngunit ito ay binigyan solusyon ng Panginoon. Ang tao man, tayo man ay naiwaglit sa tunay na kaligayahan, ngunit ito din ay binigyang solusyon ng Panginoon. Siya ay lumapit sa atin, siya ay naging ating tunay na katwiran sa harapan ng Panginoon, at siya din tunay nating mapagsasabihan sa lahat ng ating mga kahinaan, sa lahat ng ating mga kabalisahan, at makukuha natin siya bilang ating tunay na kaligayahan. Kaya kung minimithi nating isabi ang lahat ng ating mga kabalisahan sa ating kapwa-tao, parehas lang din pala natin silang nagkakaroon ng kabalisahang kagaya natin. Kaya sino ang tunay nating mapagsasabihan? Ang tunay nating mapagsasabihan ng lahat ng kabalisahan at kabigatang meron tayo ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya siya ay lumapit sa atin, siya ay kumakatok sa ating mga puso nang tayo ay bukas sa Kanya at nang sa gayon siya ay papasok sa loob natin. Kaibigan, tanong lang, ikaw ba ay bukas sa pagkakatok ng Panginoon? Kung ikaw, siya ay handa na papasok sa loob natin. Handa ka ba? Kasi kung ako yung tatanungin mo, tinatamasa ko na ngayon ang Panginoon kagaya ni Brother Vince at kagaya ng mga kapatid natin. Kaya ikaw, sa sarili mo, bukas ka ba sa kanyang pagpupuno at sa kanyang pagpasok? Kung ikaw ay bukas, mga kapatid, tayo dapat ngayon ay manampalataya na siya ay handang papasok sa loob natin. Ano, Brother Vince? Kagaya ka rin ng mga kapatid na nagtatamasa sa Diyos na pumasok na sa loob natin. Amen. Brother Jack, ito'y totoo sa ating karanasan. Ang Diyos ay naghihintay lamang sa ating pagbubukas.
Nais niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Isaad natin ang ating mga kabigatan at iatang sa Kanya ang mga kabigatan ito. Handa niya itong tanggapin at balikatin para sa atin. Sa puntong ito, mga kapatid, mga nakikinig, pakinggan natin ang praktikal at subjektibong karanasan ng ating mga kapatid na nakaranas ng pagtanggap ng kabigatan ng Panginoon na siyang bigay sa kanila ng kalakasan sa isang personal na paraan. Nandito ang mga patotoo ni Sister Seni at Brother Peter Uy. Amen. Magandang araw sa lahat ng mga kaibigan, tagapakinig at mga kapatid. Ako si Brother Peter ng Church in Caloocan. Salamat sa Panginoong Hesus at nabigyan ako ng pagkakataon na makapagpatotoo ng aking karanasan na kasama ang Panginoon. 1984, nakakilala ako sa Panginoong Hesus sa isang denominasyon. Natuto akong manalangin at magbasa ng Biblia. Umaasa na maging maayos ang landas ko. Makaraan ang 2 taon, nakapag-asawa ako hanggang sa magkaroon kami ng mga anak. Habang lumalaki ang aming mga anak, maraming mga alalahanin at kabalisahan kaming nararanasan mag-asawa. Noong 1993, higit lalong malaking takot at kabalisahan ang naranasan ko. Habang nasa delivery room, DR ang misis ko, Sister Seni, para ipanganak ang aming bunso na si Christina, na ipanganak niya ng normal ang bata at nasa nursery room na. Ako ay naghihintay sa kwarto ng hospital sa kanya. Bigla akong tinawag sa DR. Sinabi ng OB-GYN niya na nag-continuous bleeding siya. Kailangan magsali ng 3 bag ng dugo para magsara ang matres niya. Kung hindi, maaaring ikamatay niya. Kailangan maoperahan agad. Nang marinig ko yon, para akong sinakluban ng langit at lupa. Ako lang ang kasama niya noon sa ospital. Inisip ko, paano kung mawala siya? Kaya habang ako ay naglalakad sa pasilyo ng ospital, sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, alam mo ang kalagayan ko ngayon. 3 ang anak ko, 1 6 na taon, 1 3 taon at 1 bagong silang. Ikaw ang nagbibigay buhay, ikaw rin ang may karapatang bumawi. Ngunit kung pagbibigyan mo ako sa aking kahilingan ngayon, dugtungan mo pa ang kanyang buhay. Sa awa ng Panginoong Hesus, dinugtungan niya ang buhay ng misis ko. At nung panahon na din na yon, tinanggap ni Sister Seni ang Panginoon sa kanyang buhay. Habang kami nagpapatuloy sa Kristiyanong buhay, may oras na masaya kami at may oras na may mga kabalisahan. Akala ko sapat na yon makilala at may relasyon na kami sa Panginoon. Hindi pa rin pala. Taong 2004, December, habang nagbabasa ako ng Biblia sa Revelation chapter 3, verse 17-18, ako ay umiiyak at humahagulgol sa Panginoon. Pagkat nakasulat doon, akala ko mayaman na ako at nakadamit. Ngunit sa harapan ng Panginoon, ako ay aba o duka, hubad at bulag. Kaya pinapayo niya na bumili ako ng gintong dinalisay, puting damit at pamahid sa mata. Ang nais pala ng Panginoong Hesus ay magbukas muli ako sa Kanya upang lubos kong matanggap ang Kanyang dibinong buhay, ang Espiritong nagbibigay buhay sa aking espiritu. Nakaraang taong ng June, kaming mag-asawa ay nakahanda nang umakyat sa Baguio para sa middle age training. Nang di inaasahan, nadula si Sister Seni sa bahay namin. Kinailangan dalhin sa ospital. Habang kami nasa emergency room, pinasok ako ulit ng alalahanin at kabalisahan. Ayaw ko nang tumuloy sa Baguio. Salamat sa Panginoon at ini-encourage ako ng mga anak ko at sister wife ko na tumuloy. Pagdating ko ng Baguio, punong-puno pa rin ako ng pag-alala sa misis at pamilya ko. Sa aking intimate fellowship o malalim na pakikipagsalamuha sa Panginoon, sinabi ko ito sa kanya at dinala niya ako sa unang Pedro 5:7. Ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan
sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kaya sa biyaya niya, natapos ko yon 2 linggo ng pagsasanay. Sa mga naging karanasan ko na ito at sa araw-araw, lalo na itong taon, lubos kong naunawaan na tamasa at naranasan ang Roma 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kaya, anuman ang ating sitwasyon at nararanasan sa ating buhay, ay mga bagay na pinahintulutan at pagsasaayos ng Panginoon para sa ikabubuti natin upang tayo ay mapunuan at mapasakdal niya. Mga kaibigan, tagapakinig at mga kapatid, maaari ngayon na pandemya, marami tayong alalahanin sa ating pangangailangan, pagkain, trabaho, kalusugan at marami pang iba. Maging bukas lamang tayo sa Panginoon sapagkat siya lang ang ating masasabihan at malalagakan ng lahat ng ating kabalisahan at buhay. Amen. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig ngayong umaga, lalo na po sa mga first-timer na ngayon lamang nakapakinig sa ganitong gawain. Ako pala si Terceni Oy ng Church in Caloocan. Dati po ako ay naniniwala sa Diyos, maging maayos ka sa harapan ng Diyos, at maging maayos ka sa kapwa mo ay okay na. Nung ako po ay nagkasawa, ang asawa ko pang una nakakilala, ay binabahagian niya na ako ng Kristong ito at pinapanalangin. Ngunit po nanatiling matigas ang aking puso. Hanggang isang araw, ako po ay nagulat sa pagising ko po ay marami nakakabit sa aking katawan. Katulad ng oxygen, blood transfusion, swero at catheter. Sa pagdilat po ng aking mata, agad kong hinanap ang aking asawa, sabay tanong, anong nangyari? At ang sabi nga ng asawa ko, after mong ipanganak ang ating anak, nagkaroon ng emergency na continuous bleeding ka. You need to undergo the major operation para may salba ang buhay mo. Hindi pa po tapos ang asawa ko sa kanyang pagpapaliwanag. Di ko po namalayan, tumulo ang luha ko sa pisngi. Sabay, umusal ako sa Panginoon. Lord, suko na po ako. At ako po ay nanalangin sa Panginoon. Nagpasalamat ako sa binigay niyang oportunidad, pagkakataon na dugtungan niya ang aking buhay. Inaknalis ko po na ako ay isang makasalanan. Pinagsisihan ko po at tinanggap ko po siya bilang aking personal na tagapagligtas, Lord Jesus as my Savior. After po kong manalangin, nakaranas po ako ng kapayapaan sa loob ko. Sabi nga Panginoon sa salita niya, sa Mateo 11:28, ang lahat na nabibigatan at napapagal lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Basta ninyo aking pamatok sapagkat ang pamatok ko ay magaan. Kaya po, nagpaalala ang Panginoon na nitong nakaraan Mayo ay patuloy tayo nagulantan sa balita sa buong mundo. Bata, matanda, may pera o wala, malusog o may sakit. Tayo po ay nakaranas ng kabalisahan. Pinasok po tayo dahil sa lockdown. But salamat sa Panginoon. Ang Panginoon po ay naranasan ko na siya ang aking arbiter ng aking puso. Yung ating palang natanggap ay kinakailangan din natin exercise ang ating espiritu sa simpleng pagtawag sa Kanya. Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Nito madaling araw lamang, December 14, ako po ay muli nakaranas ng kabalisahan dahil ang pamangkin ko po ay tumawag, umiyak. Na nag-usap sila ng kapatid ko 2:00 pero nakaidlip siya. Pero hindi niya na nakitang gumagalaw ang aking kapatid.
Kaya po siya ay nataranta, umiiyak. Sabi ko, calm down. Calm down, pumunta ka sa emergency. At ngayon po, na-revive ang aking kapatid madaling araw. Kaya, Panginoon, ang lahat ng bagay ay ilalagak natin ang ating kabalisahan sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, ikaw man ay estudyante, may asawa o wala, o anuman ang iyong kalagayan. Kailangan lang natin na ilagak ang ating kabalisahan sa Panginoon at buksan natin ang ating puso, tanggapin siya bilang ating tagapagligtas. Na sa gayon, anuman ang aking naranasan, ay maaari din yung maranasan. Libre po ito. Purihin ang Panginoon. Salamat, Sister Sedi at Brother Peter, sa inyong patotoo ngayong umaga. Brother Jack, meron tayo ilang mga katanungan na nais bigyang pansin sa bagay ito ng ating pangumagang pag-ebanghelyo. Sabi rito, Amen. Bakit nga ba nagkaroon ng kabalisahan ng tao? Amen. Napakagandang tanong din, kapatid, ang naihanda sa atin. Bakit nga ba nagkaroon tayo ng kabalisahan? Unang sagot na parang maiisip natin sapagkat tayo'y tao. Actually, Amen. hindi. Hindi yon dahil tao tayo, nagkakaroon tayo ng kabalisahan. Naging bunga lamang iyon. Unang-una, makikita natin ito sa aklat ng Henesis, sa Kabanata 3, versikulo 17. Sabi ng Panginoon sa lalaki, sabi niya, sumpain ang lupa dahil sa iyo, sa pagpapagod ay kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang tao ay sinumpa dahil ang tao ay nahulog sa kasalanan. Dahil sa pagkatisod na ito, nagkaroon ng kabalisahan ang tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Yun ang sanhi. Nagkaroon tayo ng kasalanan. Ang tao dapat ay nag-i-enjoy lamang, nagtatamasa sa hardin. Kung makikita natin, noon, ang tao ay nagtatamasa lamang sa pagpuprobisyon ng Panginoon sa kanya. Ngunit ang tao ay natisod. Ang tao ay nagkaroon ng kasalanan. Ang kaaway sa panlabas ay naging kasalanan sa ating loob. Amen. At ang pananahan na ito ng kasalanan sa loob natin ay nagsanhi na ang tao ay magkaroon ng sumpa. Amen. Kaya nagkaroon tayo ng kabalisahan sa ating buhay. Kaya ang tao doon na naikukumpirma na dahil tao tayo at meron tayong kasalanan, tayo ay nakakaranas ng pagkabalisa at ng kung anumang bagay sa panlabas. Kaya nagkakaroon tayo ng kabigatan, nagkakaroon tayo ng mabigat na pamumuhay sa araw-araw, kailangan nating magpawis nang sa gayon tayo ay magkaroon ng pagkain. 'Di ba? Sabi ng Diyos, dapat tayo ay magpagal. Sa pagpapagal, tayo ay makakakain ng tinapay. Kailangan nating mag-exert ng effort para mapanatili natin ang ating buhay pantao. Kasi kung tayo ay mag-work, tayo ay magtatrabaho, of course, meron tayong huhugutin para sa pambili ng ating pang-araw-araw na kailangan. At ito yung pagpapanatili ng ating pamumuhay isang tao. Ngunit hindi tayo dapat manatili sa ganyan na kondisyon. Kasi ang Diyos naman natin ay magbibigay solusyon sa atin. Kaya kapatid na Vince, yung katanungang pangalawa, bakit nga ba at ano ang layunin ng Diyos sa pagtatalaga sa atin ng mga pangyayari kung saan nagdudulot sa atin na magkaroon tayo ng pagkabalisa? Amen. Brother Jack, sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 28, sabi doon, at alam natin na ang lahat ng bagay na ay gumagawa magkalakip para sa mabuti sa lahat ng mga umiibig sa Kanya, sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yung mga yaong tinawag ayon sa Kanyang layunin ay yaong mga tumugon sa pagkatok na yun ng ating Panginoon sa loob ng ating espiritu at ganoon sa ating mga puso.
Ninanais niya na matamo niya tayo. At eventually, yung lahat ng ating kaabalisahan ay maipagkaloob natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya. Hayaan siya na umako nito para sa atin. Right. Upang tayo ay mamuhay sa loob ng kapayapaan at mayroong kagalakan sa loob natin. Dahil buhay na persona ang ating Diyos. Siya hindi lamang Diyos na nakatayo sa kalangitan. Siya yung Diyos na nais may halong kanyang sarili tungo sa loob ng espiritu ng tao upang ang Diyos ay makagawa sa looban natin at maging kaisa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ganito kasubjektibo at nararanasan ang ating Panginoong Jesus, Brother Jack. Amen. At siguro, Brother Jack, sa panguling katanungan na meron tayo, sabi rito, ano ang dapat natin gawin para mawala o maibsan ang kabalisahang ito? Amen. Dahil hindi tayo exempted para hindi makaranas ng pagkabalisang ito. So, Amen. Ano nga ba ang dapat natin gawin para maibsan at sabihin natin para masolusyonan yung pagdaranas natin ng pagkabalisang ito? Amen. Amen. Sa 1 Peter Kapitulo 5, versikulo 17, makikita natin mga kapatid, sa Kapitulo 7, makikita natin na Amen. dapat matuto tayong maglagak. Basahin ko po. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Amen. Sapagkat mahalaga sa Kanya ang tungkol sa inyo. Amen. Kaibigan, dapat matuto tayo kung papaano natin ilagak ang lahat ng ating kabigatan, problema, kabalisahan sa Kanya. Problema sa atin minsan, kapag nailagak na natin, kinukuha natin pabalik. Kaya bumabalik sa atin yung kabalisahan. Kaya dapat daw matuto tayo kung papaano natin ilagak ang lahat ng ating kabalisahan sa Kanya. Bakit? Amen. Bakit matuto tayo? Kasi sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 20, ang Diyos natin ay nakatayo na at siya ay kumakatok na sa pinto ng ating puso. Ibig sabihin, may purpose siya. Kaya ang lahat ng bagay daw ay umiiral kalakip sa kabutihan natin sa aklat ng Amen. Roma. Kasi siya ay Amen. kumakatok na sa ating puso na siya Amen. ay handang pumasok sa ating punong-puno ng kabalisahan at kabigatan. Amen. Amen. Pumasok na siya kapag pinatuloy natin ang Panginoon sa ating mga kaibigan. Siya ay handang magbigay ng realidad ng tunay na katamasahan, tunay na aliw, at tunay na pagkakaroon ng tunay na kaligayahan. Kaya kung tayo ay nababalisa, dapat nating i-welcome yung Panginoon sa loob natin. Kaya ang tanong na papaano nga ba ay nasagot na. Dapat ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan. At sa aklat ng Revelation, sa Apokalipsis, tumatayo na. Handa na siyang papasok eh. Kaya dapat magbukas tayo sa Kanya. Okay? Magbukas tayo sa Kanya. Kapag sarado, hindi talaga siya makakapasok. Kaya sabi niya, Amen. He who hears my voice, sabi Amen. niya, kung sino ang dumidinig sa aking tinig, sa boses ng Panginoon, kasi siya ay tumatawag sa atin. Dapat ikaw din yung magbukas sa Kanya. Hindi pwedeng ako yung magbukas sa inyo, mga kaibigan. Dapat ikaw mismo ang magbukas sa iyong saradong puso at papasukin ang ating Panginoon sa loob natin. Kaya dapat magbukas tayo sa Kanya. Amen. Brother Vince, dapat magbukas tayo sa Kanya. Amen. Tama po ba? Amen. Pagbukas, dinggin ang boses ng ating Panginoon. At nahipo ako doon sa versikulong inyong binahagi, lalo na yung unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7, na ilagak natin Amen. sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan. Bakit? Sapagkat mahalaga sa Kanya ang tungkol sa atin. Brother Jack, mahalaga ito sa atin, para sa ating Panginoon. Mga nakikinig, mga giliw namin taga-subaybay, mga naimbitahan, napakahalaga ito para sa ating Panginoon. Ang marinig niya ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kabalisahan. At nanais niya na ilagak natin sa Kanya ang kabalisahang ito. Wow!
isang Diyos na gumagawa, hindi lamang nakaupo sa kalangitan, bagkus nais niya na maging kaisa sa loob nating espiritu at nanais niya na ilagak ang lahat ng ating kabalisahan tungo sa Kanya upang pagkalooban niya tayo ng kapayapaan at kagalakan. Hallelujah. Amen. Sa puntong ito, Brother Jack, siguro mas mabibigyan natin ng liwanag pa at pukpok yung ating kabigatan ngayong umaga sa pamamagitan ng ating gospel video na ipapakita sa bahagi ito ng ating programa. Amen. Amen. Panoorin natin mga kaibigan at ating tamasahin ang video clip na ito. Amen. Amen. Ang buhay ng tao, mula sa pagkasilang at paglaki, hanggang sa pagpasok sa paaralan at pagtatrabaho, hanggang sa pag-aasawa, pagpapalaki ng mga anak, at marami pang iba, ay isang prosesong walang katiyakan. Binago ng di inaasahang pagkalat ng pandemic, ng utos na manatili sa bahay at ng social distancing, ang kabuhayan ng tao at economic behavior na binabaliwala lamang dati. Bigla na lang nawalan ng tao ang mga lansangan at tumigil din ang kalayaang gumala. Wala kang magawa kundi mapabuntong hininga dahil hindi mo lubos maisip na mangyayari ang ganitong bagay. Habang nakababad tayo sa smartphone, lalo tayong nakakaramdam ng pagkalungkot at pagkawala. Habang naghihintay lang tayo sa pagdaan ng mga araw at walang ginagawa, mas lalo tayong nakadarama ng kahungkagan at kalungkutan. Ramdam natin na tayo ay depressed at laging balisa, takot at di mapakali sa di makontrol na sitwasyon at mga nakakatakot na balita. Maraming tao ang nagigising sa gitna ng gabi na nagbubuntong hininga dahil sa mga pangarap na nawasak at mga planong nasira. Kanino tayo magsasabi? Paano tayo makakahanap ng solusyon? Unti-unti tayong nawawalan ng ugnayan sa mga kaibigan natin sa paligid. Kahit makausap man natin ang mabubuti nating kaibigan sa malayong lugar, makikisimpatsa lang tayo sa isa't isa at magkasamang magbubuntong hininga na walang magagawa. Mahal na kaibigan, may isa kung kanino tayo makakapagsabi. Nilalampasan ng Panginoong Hesus ang lahat ng limitasyon ng oras at lugar. Naghihintay lang siya na magbukas ka sa Kanya. Kailangan mo lang tumawag, "O Panginoong Hesus." Papasok siya sa loob mo at ibibigay sa iyo ang dibino at walang hanggang buhay. Alam niya kung anong kailangan mo at aalisin niya ang lahat ng kahungkagan, takot at kabalisahan sa loob mo. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Narito, ako ay nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya ay kasalo ko." Apokalipsis 3:20. Mahal na kaibigan, siya ang ating pinakamatatag at mapagkakatiwalaang kaibigan. Siya ang manunubos natin at pastol ng ating kaluluwa. Sa oras na mananampalataya ka at tanggapin siya, hinding-hindi kanya iiwan. Sasamahan kanya magpakailanman, gagawing mapayapa, masaya, at puno ng lakas ang buhay mo. Narito, nais niyang ibahagi sa iyo ang masaganang piging ng kanyang buhay. Amen. Natapos na naman ang ating pang-ebanghelyong pagpupulong paksa ngayong umaga ng Sabado. Sa ating mga tagapakinig, mga naimbitahan at patuloy na sumusubaybay, maaari niyo po kaming patuloy na kaugnayin sa pamamagitan ng ating mga contact information na naka-flash sa ating screen. Nandiyan po yung ating email address, churchincaloocan.org, na siyang ating website, ang ating Facebook page, at ang ating mga line na pwede nyo makaugnay. At kung nais nyo po kaming patuloy na magkaroon ng salamuha patungkol sa bagay na ebanghelyo,
at patungkol sa paghahabol sa ating salita. Brother Jack, ano po ba ang mga nais pa natin ibahagi sa ating mga tagapakinig? Amen. Mga kaibigan, kung mayroon kayong mga katanungan na naisin natin, sagutin iyon sa pamamagitan ng pagsagot yung response form na andyan na isisend sa inyo, sa mga nag-imbita sa inyo, at isisend din ng mga kapatid sa mga email at sa messenger po nila. So kung may clarification kayo, gusto nyong maliwanagan, handa po kaming tulungan kayo mga kapatid. Nang sa gayon, sama-sama nating matamasa ang pinakamayabang nating Panginoong Hesukristo. Brother Vince, ano yung susunod nating tatalakayin? Amen. Brother Jack, kung tayo ay nakatamo ng pagtutustos sa ating pagbubukas para sa Panginoon ngayong umaga, sa susunod na Sabado, meron na naman tayo isang napakagandang paksa. At ang titulo nito ay bakit hindi nagagapi ng kabalisahan ang mga Kristiyano? Mga tagapakinig, mga taga-subaybay at mga naimbitahan, nawa makita-kita tayo muli. Isang magandang paksa muling ito ng ating pagsasalamuhaan at mapapalaya sa ating kalagitnaan. Brother Jack? Amen. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo at sa pakikiugnay sa atin sa virtual na pag-iibanghilyong gawain ng Panginoon tuwing Sabado. Amen. Asahan po namin ang presensya ninyo sa darating na namang Sabado at ating muling tamasahin at pagyayamanin ang susunod na paksang ating tatalakayin. Ngayon naman po, meron tayong himno. Ang pagtatapos ng himnong ito ay hudyat din na pagtatapos ng pagpupulong sa Sabadong ito, mga kaibigan. Hanggang sa muli po at maraming salamat po. Amen. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. With my Father on his throne. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. He who overcomes to him, I will give to him to sit with me on my throne, as I also